Ngayon, matutunghayan niyo po ang isang dokumentaryo na tatalakay sa buhay ng mga tao na kung minsan ay inaalipusta at nilalait ng iba. Ako po si Cheska Lopez at ito ang Diyosa. Magandang araw po, Lee. Ngayon, nandito tayo sa plaza ng lungsod ng Makati, Barangay Palanan. At kasama natin si Paulo, o mas kilala bilang Rosa, na isang Diyosa. So, Paulo, ano nga bang bakla? Bakla. Sa tingin nilang marami, ang bakla ay isang mga katulad namin na babae nagtatago sa katawan ng isang lalaki. Pero ano nga ba ang bakla? Ang bakla ay mga taong takot maging totoo sa sarili nila, gayon din sa ibang tao. Napag-uusapan na natin ang bakla. Siyempre, pumapasok dyan ng same-sex relationship. Ano ba yung same-sex relationship? Same-sex relationship, basically, din yung mga nakikipagrelasyon sa mga katulad nila. Pero bakit kami nakikipagrelasyon sa mga katulad din namin mga lalaki? Ganon din ang mga babae nakikipagrelasyon sa kapwa nila. Simple lang, ito ang nagpapasaya sa amin at ito ang pupungkito ng aming pagkatao na masabing kami ay nagmamahal din at kami ay mamahal din at kanilang mahalin kahit na merong kapalit. Paano ba nagsisimula yung ganong relasyon? Ganito lang yun, wala. Kasi syempre, kung ganyan, nakaupo tayo. Tapos pag may dumaang cute, ay cute, gano'n. Syempre, pwede kami ma-develop sa kanya, naging crush na, tapos ma-inlove kami sa kanya. Ano yun? Tapos kukunin namin yung number, then magkakaroon kami ng text-text. Ayun, magkakaroon na kami ng relasyon. Paano mo nasasabi na seryoso na yung relasyon na yun na nagsimula sa text-text, sa pakit-cute? Actually, kasi hindi ko masasabi na ang same-sex relationship between isang bakla, isang totoong lalaki, or yung tinatawag nating straight guy, ay serious. Kasi bihira sa mga straight guy ang siseryoso sa isang bakla. Napakabihira. One in a million. Pero kung ang isang bakla ay papatol sa isang bi, or tinatawag natin si Lanis, maaari silang magkaroon ng pagiging seryoso na. Dahil nagkakaintindihan sila sa isa't isa. Ano ba pakiramdam kapag nandito ka sa ganong relasyon? Panginoong relasyon. Siyempre, mahirap. Iniisip mo rin yung kinabukasan mo, yung relasyon mo, kung paano kayo tatagal, kung ano ba yung bagay na maibibigay mo para sa kanya. Ba't mo mas pinipili mo yung ka-same sex mo kaysa sa ibang, alam mo na, gender? Simple lang. Dito kami masaya. Ayan lang. Kahit madaming consequences na pwedeng harapin. Bago ka pumasok at magdesisyon na ikaw ay magiging bakla o magiging isang tomboy, ay kailangan tanggapin mo ang mga bagay na hinahamon ng iyo. Mga consequences. So, handa ka na sa criticisms, kumbaga, kapag pumasok ka sa relasyong ganyan. Tanggapin man natin o hindi ay kailangan paghandaan ng mga criticisms. Hindi ka nahihiya. Hindi ako nahihiya. Pinasok ko to kaya hindi ako nahihiya. Siyempre, pag may criticisms, may mga consequences, siyempre may advantage din kung matatawag. Yeah. Ano ba ang advantage na kapag nasa same-sex relationship? Advantage. Huwag na natin tingnan yung same-sex relationship. Ang tingnan nating advantages ay yung pagiging bakla. Nilalait nila ang mga bakla, pinagtatawanan, inaalipos. Tagayon din ang mga tomboy. Pero ang hindi nila alam, mga bakla ang nasa tuktok ng pag-ibig. Mga bakla ang kanilang inaasahan at kanilang tinitingnan. Tingin nyo ba totoo yung tawag ng iba na immoral kayo dahil sa pagrelasyon sa kapwa nyo? Hindi naman immoral yung pagrelasyon ni. Nagiging immoral lang yun dahil sa pagpapakita ng kanilang relasyon sa ibang tao. Na alam naman natin, hindi maganda sa paningin ng iba, bakit pa natin ipapakita? Huwag na lang natin ipakita para hindi tayo maging immoral. Paano mo nasasabing gusto mo o mahal mo yung karelasyon? Mahal ko yung karelasyon. Wala, nararamdaman ko lang yun kahit na alam kong hindi naman ako mahal yung karelasyon. Basta ang importante ay maging masaya. Maging masaya ka. So, bali ang same-sex relationship pala ay isang one-side relationship lang dahil... Masasabi din natin one-side relationship dahil isa lang ang nagiging masaya.
Nagkaroon, katulad nga ng tanong ko sa'yo kanina, nagkaroon ka na diba ng boyfriend? Eh, legal ba kayo? Naging Ay, naku. Ang hirap ipalegalize ng relasyon natin. Siyempre, sa side ko, pwede, pero sa side ng lalaki, mahirap. hirap talaga. Pag nalalaman ng ibang tao na may karelasyon ka, ano yung karaniwang nila, sinasabi? Reaction ka. Ganun. Siyempre, pag hindi ko kilala yung tao, nandidiri sila sa akin. Kahit hindi nila sabihin sa akin, nararamdaman ko yun. Pero kung kaibigan ko siguro, i-congratulate pa nila kanila. Hi! Ako po si Cherry Grace Brown mula sa 5th group ng Ethics about same-sex relationship. At nandito po tayo ngayon sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila para sa Ansabe! Hechicera Edition! So, kuya, ano naman ang opinion mo about same-sex relationship? Para sa akin, as long as na hindi sila nakakagrabyado ng mga tao, okay lang. Thank you! Hello po, kuya. So, ano naman po opinion niyo about same-sex relationship? Hindi ako pabor doon kasi parang anti-Christ na yan. Kumbaga, wala na akong maisip. Hindi po kayo pa po. Hindi ako pabor. Salamat po. Hi po, kuya. Tatanungin ko lang po kayo kung ano po yung opinion niyo about same-sex relationship. Para sa akin, opinion ko dun, parang hindi siya katanggap-tanggap sa lipunan natin. Parang kasi maraming nag-o-oppose sa mga same-sex relationship na tao. Halimbawa, gay to gay, like that. Diba? Maraming against, maraming hindi pabor. Salamat. Hello po, kuya, ate. So, ano naman po say niyo or opinion niyo about same-sex relationship? Okay lang sa akin. Bakit? Kasi Kasi, kasi gusto nila yun eh. Ba't mo sila pipigilan kung doon sila masaya? sa bagay. Ikaw naman, kuya. Ako hindi. Bakit? Kasi parang against yun sa will ng Panginoon. Diba? Kaya So, ikaw hindi, ikaw oo. Yun lang, thank you! Hello mga ate. So, ano naman po opinion nyo about same-sex relationship? Para sa akin, parang hindi po siya magandang tignan. Tsaka, labag siya sa kung saan ko ang nature ng tao. Ang girl para sa boys, tapos ang boys para sa girls. Hindi naman po pwede na parehas kasi po yan labag po yan sa utos ng Diyos. Salamat. Ikaw naman ate. Ako naman, pro-sexual relationship. Kasi as long as wala kang binabago sa sarili mo na kung ano yung binigay sa'yo ni God, okay lang. Basta kung doon ba kayo nagkakasundo ng partner mo, bakit hindi? Anong masama sa pagsasama? Ayun. So ano namang say nyo or opinion nyo about same-sex relationship? Okay lang, pabor. Kasi okay lang, wala naman masama dun eh. Kasi wala naman sinasangka ibang tao. Tsaka, depende na lang yun sa hindi naman sila nang gugulo, di ba? Yun. Kayo naman po. Ayun, masaya din, tsaka enjoy. Tsaka alam niyo yung isa't isa pag nakakasakit na kayo. Thank you. Yun nga, yung sabi na interview namin. Dami na nga eh. Kaso mas madami yung Sir, good afternoon po. Ano pong say or opinion nyo about same-sex relationship? Ang say ko dyan is no. Hindi ako pabor sa same-sex relationship kasi para sa akin parang awkward na biruin mo parehas lalaki magkasama. Okay lang siguro sa babae, pero yung sa lalaki
it's a big no to me. Yun lang siguro yung magiging opinion ko dun sa same-sex relationship. Opo. Thank you po. Oh, hi. So, kunin mo lang sana yung short opinion mo or say mo about same-sex relationship. Same-sex relationship. Alam mo yun yung mga issue ngayon na talagang kilalang kilala at pinag-uusapan ngayon eh. Kasi para sa yung same-sex relationship, parang yun eh, hindi yan tama. But para sa'yo hindi siya tama? Immoral. Immoral yan. Bakit naman? Ano yung parang main reason mo para sabihin mong immoral or hindi siya tama? Kasi po, ang ginawa ng Diyos di ba ginawa ng Diyos ang tao, babae, lalaki? At sinabi niya, humayo kayo at magpakarami. Paano magpapakarami? Ang mga tao, kung same-sex, di ba? So, salamat, Fran. Ay, ayun lang po. Ay, sige po. Salamat. Salamat. Beluga Heights. Bago ko tapusin Segment. ang segment na to, may dalawang panghuling katanungan lamang ako para kay Paolo. Kung ikaw ay magiging parte ng ating gobyerno, maging representative ng inyong kasarian, anong batas ang ipapapasa mo na magpo-concern syempre sa iyo? Siyempre, magiging bakla, gagawa ako ng batas na magiging patas ang tingin ng tao sa mga lalaki, babae, ganoon din sa mga bakla at tomboy. Kasi nagkakaroon ng discrimination dito sa atin. Na kung saan nakakapaloob po sa batas na ito ay yung kung sino mang mag-discriminate sa mga bakla at tomboy, mapapatawa ng kaakibat na parusa kung sabihin ba. Ganun po. Dahil napag-uusapan na din naman natin ang same-sex relationship, matanong kita, pabor ka ba sa same-sex marriage? Religiously speaking, hindi. Kasi ang Diyos ay gumawa ng isang lalaki at isang babae. At sila lang ang pwedeng ikasal. Kung magpapakasal po ang isang lalaki sa kapwa niya lalaki, ito po ay pagiging immoral at kasalanang malaki sa Diyos. Ayun lang po, maraming salamat. Dito po nagtatapos ang ating dokumentaryo na tumalakay sa buhay na isang Diyosa. Maraming salamat, Paolo. O Rosa, pinahanga mo ko at isa kang tunay na Diyosa. Dahil sa dokumentaryo ito, lalo ko silang nakilala, natutunan, at naintindihan kung ano nga ba silang mga Diyosa. Katulad nating lahat, sila'y mga puso't damdamin din na kailangan igalang at irespeto ng bawat isa. Muli, ako po si Cheska Lopez, Group 5, para sa EDWA.